Mr. Silent Channel. Kabanata 476 hanggang 480. Isang tinak sa mata. 0476. Kailan? Narinig ito ni Xiao Ziner, agad niyang sinabing galit na, hindi ako nakikinig sa Dragon King. Ayoko lang na pumunta siya sa lugar ng tatay ko para magsumbong. Ang tatay mo. Nagbago ang isip ni Ye Fan, at iniisip lang niya alam kung ano ang pamilya ni Xiao Ziner. Ito ay palaging isang misteryo, at ito ay malamang na nauugnay sa karanasan sa buhay ni Du Yuner. Tila naramdaman ni Xiao Ziner na wala na siyang dapat sabihin, at sinabi ng may malamig at mayabang na mukha, bakit mo ito tinatanong? Isipin mo ang sarili mong negosyo. Fair na. Hindi nakaimik si Ye Fan. Katulad. Pagkaalis ng dalawa sa mall, sumakay sila ng kotse at dumating sa isang hotel na tinutuluyan ng delegasyon ng Dragon Soul. Naisip ni Ye Fan na ang delegasyon ng Dragon Soul ay mananatili sa isang partikular na high-end na hotel, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay medyo matipid na hotel. Malinaw, kung isa sa alang-alang ang problema ng katiwalian, hindi siya nang ahas na manatili sa hotel na ito ng maayos. Akala ni Ye Fan na sasamahan siya ni Xiao Ziner, ngunit hindi niya inaasahan na pagkababa niya ng sasakyan, sinabi ni Xiao Ziner, pumasok ka, babalik ako sa hotel para matulog. Natigilan si Ye Fan. Susunod, hindi ka nakatira dito. Hindi karapat-dapat sa akin ang ganitong masamang hotel, hindi ako nakatira sa kanila. Pagkatapos magsalita ni Xiao Ziner, hinayaan niya ang driver na magmaneho. Nakatayo doon si Ye Fan na tulala, at hindi maiwasang makaramdam ng pagnanasang sampay ng kanyang ina. Malinaw na ang kaluluwa ng dragon ang humiling sa kanya na alagaan siya, ngunit paano siya ang dumating upang magmakaawa na makita ang kaluluwa ng dragon? Saan niya ito mahahanap? Ang susi ay itong Xiao Ziner, dahil hindi siya dumalo sa pulong, bakit siya pumunta sa kanya ng napakaaga? Para hanapin lang ba siya para pumunta sa mall para manghuli ng mga manika? Ito ay masyadong nakakabigo. Sa sandaling ito, isang medyo maingat na boses ang nagmula sa likuran. Ito, si Mr. Ye. Lumingon si Ye Fan at nakitang ito ay isang mabilog na nasa katanghaliang gulang na babae na may miksing buhok at payak na hitsura sa kanyang mga 40, nakasuot ng itim na guhit na Amerikana at pantalon. Nakasuot ng isang pares ng salamin, nakangiting magalang. Oo, panganay na kapatid, ikaw ay. Ang pangalan ko ay Song Meijie, maaari mo na lang akong tawaging Xiao Song. Ako ang sekretarya ni Director Hao, at nagpunta ako dito para kunin ka, sabi ni Song Meijie. Nakita na ni Ye Fan ang listahan ng mga tauhan na ipinadala ng Dragon Soul sa pagkakataong ito, at ang pinuno ay si Hao Lei, ang direktor ng Dragon Soul Foreign Affairs Bureau, na itinuturing ding isa sa nangungunang 10 executive sa Dragon Soul. Tumango si Ye Fan ng may pag-unawa, mas matanda ka sa akin, mas mabuting tawagin kitang Sister Song, pagkatapos ay Sister Song, manguna. Si Song Meijie ay mukhang flattered, nagmamadaling sinabi na hindi siya nang ahas, at magalang na nagsimulang ipakita kay Ye Fan ang daan. Sa ika-6 na palapag ng hotel, sa isang inuupahang conference room ng hotel, nakita ni Ye Fan ang higit sa 100 ahente na naglalakad-lakad at nagbabantay sa labas. Lahat sila ay napakahusay at bihasa. Sa conference room, mayroon ng mahigit 100 lalaki, babae at bata, nakaupo sa loob nito, naninigarilyo at nag-uusap. Karamihan sa mga taong ito ay nasa edad 30s, at mayroon lamang 2 o 3 kabataan sa edad na 20s. Ang lalaking nakaupo sa itaas ay may kulay abong ulo, at ang kanyang hitsura ay determinado din, may makapal na kilay at malalaking mata. Ito ang pinuno ng panahong ito, si Long Long. Hao Lei, Ministro ng Foreign Affairs ng Seoul. Director Hao, nandito si Mr. Ye, mahinang sabi ni Song Meijie. Pinutol ni Hao Lei ang upos ng sigarilyo, bumangon na may ngiti, naglakad sa harap ni Ye Fan, at nakipagkamay kay Ye Fan. Mr. Ye, bagamat narinig ko na binanggit ka ng Dragon King at ng military advisor, at alam kong isa kang mahusay na dalubhasa, ngunit noong nakita kita ngayon, bakit hindi ko inaasahan na napakabata mo pa? Nakangiting sabi ni Hao Lei. Hindi gaanong nahirapan si Ye Fan sa ganitong uri ng burokratikong paraan ng pakikitungo, at mahinang nagsabi, si Direk Hao ay magalang, hindi kita gaanong matutulungan, ngunit hinahanap ako ni Lao Xi, gusto kong laging magbigay ng mukha. Hao. Kinuha ni Lei ang isang pakete ng Hechangxia na nagkakahalaga ng higit sa 100 yuan, kumuha ng isa at ibinigay kay Ye Fan, usok. Hindi magalang si Ye Fan. Ang pagbibigay ng ugat kay Hao Lei ay isang regalo sa pagbabalik. Lahat ng naruroon, kasama si Hao Lei, ay nakakita ng pakete ng sigarilyo ni Ye Fan, at ang kanilang mga ekspresyon ay medyo kakaiba. Nag-atubili si Hao Lei ng 3 segundo bago kumuha ng sigarilyo. Pagkatapos ay ngumiti siya upang itago ang kanyang kahihiyan, kinuha ang kanyang lighter, at nagsindi ng sigarilyo para kay Ye Fan, habang tahimik niyang itinakip ang sigarilyo sa kanyang tainga. Walang pakialam si Ye Fan sa naisip nila, humanap siya ng upuan at umupo, humihit-hit ng sigarilyo,
at sinabing, ang SciTech Rating Conference ay gaganapin sa loob ng ilang araw. Narinig kong sinabi ni Lau Exi na bukod sa formal na pagpupulong, may iba pang preparatory meeting sa unahan. Hindi na ako dapat sumama sa inyo. Hehe, Mr. Ye, syempre hindi ka namin hinahanap para maka-attend sa preparatory meeting, pero dahil gusto naming magtulungan, sana magkita rin kami sa lalong madaling panahon, magkakilala tayo, at magkakaroon tayo ng tacit understanding kapag pupunta tayo sa meeting. Syempre, karamihan sa atin dito ay nakikilahok sa SciTech Rating Conference sa unang pagkakataon, at nabalitaan ko na si Mr. Ye ay may karanasan sa SciTech Rating Conference at nais itong talakayin. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Hao Lei nang nakangiti, isa-isa niyang ipinakilala ang mga taong naroroon. Kalahati sa kanila ay mga opisyal mula sa Dragon Soul, at ang kalahati ay mga opisyal ng pamamahala ng lihim na serbisyo ng Dragon Soul. Talaga, sila ay mga kinatawan ng dalawang departamento. Ang isa sa pinakamakapangyarihan ay si Wu Mo, ang Deputy Director ng Dragon Soul Secret Service. Siya ay isang lihim na ahente mismo, at ang sinaunang martial art ay natural na mataas, kaya maaari siyang palaging mabuhay at maging isang senior na opisyal ng hakbang-hakbang. Dahil ang direktor ay ang Dragon King mismo, si Wu Mo, sa isang kahulugan, ay ang nangungunang pinuno ng Secret Service Bureau. Siya ay isang antas lamang na mas mababa kaysa kay Hao Lei, ngunit ang kanyang tunay na kapangyarihan ay hindi maliit. Mr. Ye, kung walang nutrisyon, hindi kami magiging magalang. Pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito sa pag-asang mabibigyan mo kami ng kaunting tulong, ngunit sa lahat ng nararapat na paggalang. Hindi ko alam kung paano mo ako tutulungan, diretsyong sinabi ni Wu Mo sa punto, sa pagkakataong ito ay narito kami para lumahok sa kumperensya ng rating ng SciTech, na iba sa mga nauna. Ngayon ang ating kaharian ng Xia ay may access ng mundo na pinapanood ng buong mundo, na siyang sakam na teknolohikal na himala ng kabisera ng Yuan noong ikalawang digmaang pandaigdig. We are now calm, ang isa ay para pangalagaan ang dignidad ng ating Xia Kingdom at Dragon Soul, ang isa naman ay ang magsagawa ng iba't ibang negosasyon at diplomasya para matiyak na hindi tayo gagawa ng masyadong maraming kalaban. Napakahalaga din ng ikatlong punto, makikipagtulungan tayo sa ilang iba pang organisasyon ng mga bansa at rehiyon upang tuklasin ang posibilidad ng pakikipagtulungan at mas mahusay na paggamit ng teknolohiya sa core ng Earth. Sa pagkakataong ito, kailangan nating maging napakatago, at dahil nagsasangkot ito ng maraming impormasyon tungkol sa kaibuturan ng mundo, kailangan nating gumawa ng isang mahusay na trabaho ng seguridad. Dahil sa kahalagahan ng impormasyon, malamang naharapin natin ang panganib ng buhay, dahil ang nakaraang labanan sa Delta Zero Division ay gumawa sa atin ng ganap na pakikipag-away sa Magnesium Pentagon. Sa katunayan, hindi ko masyadong maintindihan kung bakit inimbitahan ka ng Dragon King at ng Strategist, dahil nanalo ka sa amin sa nakaraang labanan sa Luchun Island. Kami ay nagpapasalamat sa iyong kontribusyon, ngunit nangangahulugan din ito na ang iyong pag-iral ay higit na magpapagalit sa amin, at ikaw ay isang tinik sa mata ng mga taga-Magnesia. Kabanata 0477 Hindi sikat na address. 0477. Narinig ito ni Hao Lei at nagmamadaling ngumiti at hinikayat, matandang Wu, ang sinabi mo, si Mr. Ye ay tumulong ng bukas palad. Dapat nating pasalamatan si Mr. Ye. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit tayo matutulungan ni Mr. Ye? Maaari niyang protektahan ang ating mga tao at ang ating data. Ikaw. Alam, ang koponan ng Delta Zero ay walang anumang maalamat na powerhouse, kahit na ang kanilang mga kaalyado ay hindi nilinaw, mayroon bang anumang maalamat na powerhouse? Pero, sinamahan kami ng batang babae ng Phoenix, at sa ilalim ng maalamat na powerhouse, walang sinuman ang nang-ahas na mag-provoke. Kung mayroong isang maalamat na powerhouse na hindi pinapansin ang mukha at aagawin ito, mapipigilan kaya ito ni Mr. Ye? Sa makatuwid, sa tingin ko kami at si Mr. Ye ay magkasamang pumunta sa SciTech Rating Conference, ngunit sa kasalukuyan, walang malaking tulong, ngunit ito ay haantong sa puot at gulo, sabi ni Wu Mo. Nakinig si Ye Fan ng walang ekspresyon at hindi nagsalita. Magkakaroon ng ganoong retorika si Wu Mo, at sa isang tiyak na lawak, ito talaga ang boses ng karamihan ng delegasyon. Hindi matitinag ng Dragon King at Exi Lin Yuan ang tunay na pagkakakilanlan at background ni Ye Fan, dahil malamang na magdulot iyon ng pagkataranta ni Long Soul, at kasama rin ito ang nakaraang karanasan ni Exi Lin Yuan. Sa makatuwid, hindi alam ni Wu Mo at ng iba pa kung ano ang lakas ni Ye Fan o kung saan siya nanggaling. Inakala lang nila na si Ye Fan ay isang master, ngunit sa mas malaking lawak, siya ay isang sundalo sa hangin. Sa pangkalahatan, tila hindi sila nagtitiwala sa kakayahan ng mga nasa delegasyon. Ibig sabihin ni Direk Wu, sa akin, mas mabuting wala na ako. Ang aking pag-iral ay pabigat sa iyo. Tanong ni Ye Fan na may kalahating ngiti. Nagmamadaling inayos ni Hao Lei ang mga bagay-bagay, huwag kang magalit, Mr. Ye, mabilis ang bibig ni Lau Wu, hindi niya sinasadyang walang galang, nag-aalala lang siya sa ilang mga problemang maaaring makaharap niya. Ang mukha ni Wu Mo ay naputol na parang kutsilyo, at ang kanyang mga mata ay matalas at tunay, Mr.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi namin alam kung anong klaseng posisyon ka sa aming delegasyon, at paano mo kami tutulungan. Napabuntong hininga si Yefan, natahimik sandali, at umiling, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nasa conference room ay nagkatinginan, lahat ay nakasimangot at naguguluhan. Patuloy na tumawa si Yefan. Siguro kasi may mga kakilala akong international friends, kung may mali, there's room to talk about it. Kung magiging maayos ang iyong pagpupulong at hindi ka naharas ng ibang mga bansa at organisasyon, wala na akong kailangang gawin. Mister, oo, anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan na mayroon kang sapat na koneksyon para tulungan kami? Ang mga aksyon natin sa pagkakataong ito ay mailalarawan bilang paglalakad sa manipis na yelo, at napakaraming organisasyon sa buong mundo ang nanunood sa atin. Kung makikisali kami sa iyo, kailangan naming timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sabi ni Wumo. Napabuntong hininga ng malalim si Yefan, Director Wu, kung pipilitin mo akong patunayan ang anuman, wala akong oras na maglalaan, wala ako dito para makiusap sa iyo. Ang sabay-sabay na pagdalo sa conference, sa katunayan, wala akong interes na pumunta sa Dorset Conference. Dahil sa tingin mo na ang pakikisangkot sa akin ay haantong lamang sa puot, kung gayon sa palagay ko ay hindi na kailangang magpatuloy na makipagtulungan. Pagkasabi nun, tatayo na sana si Yefan. Dinala lang ni Song Meiji, na may dalang tsaa at tubig sa tabi niya, ang tsaa. Nang makitang umalis si Yefan, hindi niya maiwasang matigilan, Mr. Ye, ano ang problema? Lalapit lang at aalis. Kinuha ni Yefan ang tsaa mula sa kamay ng babaeng sekretarya, hindi alintana kung ito ay mainit o hindi. Matapos itong inumin sa isang lagok, ibinalik niya ang tasa at ngumiti, Sister Song, hard work, aalis na ako. Nang makitang aalis na si Yefan, nagmamadaling bumangon si Hao Lei at sinabing, Mr. Ye. Huwag kang magalit. Masama ang ugali ng matandang Wu, kailangan namin ang iyong tulong. Dahil inimbitahan ka ng Dragon King at ng Strategist, dapat may konsiderasyon sila, at syempre nagtitiwala kami sa iyo. Lumingon si Yefan at sinabing, Direktor Hao, dahil nangako ako kay Lao Exi, natural na matutupad ang ilan sa mga pangakong dapat kong tuparin, ngunit ang ilan sa inyo ay nagpipilit na tanungin ako na parang isang bilanggo. Hindi ako interesado. Na may pag-aalala sa kanyang mukha, nagreklamo si Hao Lei kay Wumo, Old Wu. Mangyaring humingi ng tawad kay Mr. Ye. Kumikislap ang mga mata ni Wumo at ngumisi, hayaan mo siya, wala talagang lakas, tinatansya na ito ay kamag-anak na sambahayan, isipin na kumuha ng ilang kredito, at pagkatapos ay sa kabutihang palad makakuha ng ilang mga benepisyo sa bansa, nakita ko ang maraming mga taong tulad nito. Kakayanin ng aming mga ahente ng Dragon Soul ang isyong ito sa seguridad ng mag-isa. Bukod pa rito, ang komperensya ng rating ng SciTech ay pandaigdigan, at palagi itong nakabatay kay Hiwegwei, sino ang talagang tatalunin at sasalungat sa atin? Ikaw. Bakit ang tigas mo sa sarili mo? Aray, hindi alam ni Hao Lei ang sasabihin. Nang makitang nakaalis na si Yefan, nagmamadali siyang sumigaw. Munting kanta, pumunta at puntahan si Mr. Ye, at hikayatin siyang huwag magalit. Mabilis na tumanggaw si Song Meiji, inilapag ang tsaa, at tumakbo palabas upang makita si Yefan. Sa conference room, paulit-ulit na sinasabi ni Hao Lei na si Wumo ay masyadong matalas at hindi man lang makinis. Kahit na si Yefan ay talagang isang tao lamang na natagpuan ng tagapayo ng militar at kinuha ang kredito para dito, hindi niya ito masisira ng ganito. Sa katunayan, maraming tao na naroroon ang nag-isip din, dahil mukhang masyadong ordinaryo si Yefan. Kahit na ang labanan ni Lu Chundaw ay nagpasikat sa kanya, marami rin ang nakadama na ito ay kredito ni Chu Yunyao. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay hindi ko personal na naranasan ang labanang iyon, at hindi ko man lang nakita ang eksena ng labanan ni Yefan. Walang pakialam si Wumo sa sinabi ni Hao Lei tungkol sa kanya, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig at may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa labas ng gate ng hotel, pinaalis ni Song Meiji si Yefan, handang sumakay ng taxi para umalis. Mr. Ye, don't mind, si Director Wu ay isang taong matuwid, at ikaw ang inirerekomenda ng military advisor, kaya may kinalaman ito, napabuntong hininga si Song Meiji. Oh, nagtanong si Yefan, ano ang kinalaman nito kay Lao Exi? Si Director Wu ay isang veterano at palaging paboritong general ng Dragon King, ngunit mula nang lumitaw ang military advisor, ang kanyang status ay unti-unting bumaba. Ang isang karakter na tumaas ng mabilis ay palaging hindi nasisiyahan. Kaya, napangiti si Song Meiji. Biglang tumanggaw si Yefan, hindi katakataka, sa nakikita kong sobrang hindi kasiya siya, lumalabas na ang kompetisyon para sa pabor ay nabigo. Ngunit wala itong kinalaman kay Yefan. Masyado siyang tamad na kumilos kasama ang mga tao ng Dragon Soul. Pumunta siya ngayon dito at formal lang itong nilakad. Nakikinig lamang sa sinabi ni Wumo, tila balak ng Dragon Soul na magsagawa ng ilang internasyonal na kooperasyon at pagbabahagi ng ilang siyentipikong data sa akses ng mundo.
Marahil ito ay dahil sa pressure, alam na ang pagkain ng mag-isa ay magiging hindi nasisiyahan sa buong mundo sa gobyerno ng Zia, kaya ang Dragon Soul ay naglabas na lamang ng ilang mga bagay na hindi makakaapekto sa pambansang seguridad upang patahimikin ang mga damdamin ng ibang mga bansa, at sa pamamagitan ng paraan ay nakaakit din ng ilang mga kaalyado. Upang labanan ang pressure na dala ng isang grupo ng mga bansa na pinamumunuan ng magnesium. Sa gitna ng patuloy na paghingi ng tawad ni Song Meije, sumakay si Ye Fan sa taxi at umalis ng hotel. Hindi pinili ni Ye Fan na bumalik sa Four Seasons Hotel, ngunit nagulat ng medyo hindi sikat na address sa driver. Kabanata 0478 Paggunita sa nakaraan. 0478. Habang nasa daan, tumawag si Exi Lin Yuan. Boss, nabalitaan ko na si Wumo ay may background bilang isang hepe ng militar, kaya hindi ito madaling harapin, at siya ay may maliit na tiyan, huwag magalit, sabi ni Exi Lin Yuan. Napangiti si Ye Fan, paano ako magagalit sa napakaliit na papel, masyado kang maraming iniisip. Hoy, mabuti yun, hindi ako natatakot na hindi mo ako tutulungan kung magagalit ka. Kung hindi mo ako sasamahan, talagang nag-aalala ako sa pagkakataong ito, mapait na buntong hininga ni Exi Lin Yuan. Ngumuso si Ye Fan, ikaw brat, sinadya mong hindi sinabi sa akin noon na hiniling mo sa delegasyon na pumunta sa komperensyang ito na may dalang mga siyentipikong research material tungkol sa access ng Earth, para lang pumayag akong tumulong muna. Haha, boss, na-miss ko lang, pasensya na, pero sa lakas mo, boss, walang pinagkaiba. Nagpanggap si Exi Lin Yuan na tanga. Kinusot-kusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, walang silbi ang paglalaro mo ng katangahan. Sa orihinal ay grupo lamang ito ng mga delegasyon, at ang mga tao ay hindi masyadong nahuhumaling sa kanila, maliban kung ang mga tao ng magnesium ay gustong gumawa ng isang malaking bagay. Gayunpaman, ang paghawak nila ng impormasyon tungkol sa akses ng lupa sa iyong kamay ay nangangahulugan ng isang ganap na naiibang kahulugan. Napakaraming tao sa buong mundo ang nakatingin sa sikreto ng akses ng lupa, at hawak nila ang pinakamainit na patatas. Boss, iyong lahat ng mga ito ay walang kinalaman sa mga armas. Talaga, lahat sila ay may kinalaman sa ilang mga teknolohiya para sa pangangalaga sa kapaligiran, bagong industrial na konstruksyon at pagpapabuti ng buhay ng tao. Sila ay ibinabahagi at mapapabuti lamang ang buhay ng ilang mahihirap na lugar. Ninakaw man, pag-aaralan. Walang anumang mapanirang armas na masyadong makapangyarihan, kaya hindi ito malaking problema, sabi ni Exi Lin Yuan. Ito ay dapat na isa pang nakakatuwang ideya na iyong naisip, gamit ang prinsipyo na mas maraming langgam ang pumapatay ng mga elepante, upang ibahagi ang ilang mga teknolohiya na hindi masyadong kaakit-akit sa mga mauunlad na bansa, ngunit lubhang kapakipakinabang sa mga umuunlad na bansa at atresadong rehiyon, at suhulan ang mga mahihirap isang grupo ng mga tao na nakatayo kasama si Zia Guo sa internasyonal na arena upang labanan ang mga malalakas na kalaban na pinamumunuan ng bansang magnesium. Old Exi, magagawa mo ang trick na ito, ngunit ang punto ay, kahit na alam natin na ang mga materyales na ito ay walang kinalaman sa mga sandata ng militar, sa palagay mo ba ay paniniwalaan ito ng ibang mga bansa at organisasyon? Naisip siguro nila na si Zia Guo ay bubuo ng isang grupo ng mga bansa, kaya hindi pa ba nila susubukan na kunin ang mga materyales na ito? Ngumisi si Ye Fan. Napangiti ng mapait si Exi Lin Yuan, kaya ikaw na ang bahala, boss. Kapag naayos na natin ang lahat ng negosasyon, nakaakit ng sapat na kakampi, at pumirma sa kontrata, okay lang kung aalisin ang mga teknolohiyang ito. Natatakot ako, bago tayo makapag-negotiate, ang mga materyales na ito ay kukunin, pagkatapos ay lahat ay mayroon nito, gusto nating manalo sa ibang mga bansa, at kailangan nating magbayad para dito. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang templo, hindi alam kung tatawa o iyak, para eksklusibong tamasahin ang teknolohiya sa akses ng mundo, ito ay talagang napakasakit. Kung magpapatuloy ito, sigurado ka bang malalabanan mo ito? Boss, hindi mo maintindihan. Kapag ang teknolohiyang natamo natin ay nasa hustong gulang na, at ito ay napakalakas na walang sinumang maglalakas loob na pukawin ito, natural na walang mga bansa o organisasyon na maglalakas loob na pukawin tayo. Maaari lamang silang humingi sa amin ng kawang gawa. Hindi para mangagaw, ngumiti si Exi Lin Yuan. Mukhang nag-isip si Ye Fan, ang sinabi ni Exi Lin Yuan ay ang isang henyong siyentista tulad ni Chu Yunyao ay tinatahak ang daan patungo sa tuktok gamit ang teknolohiya. Ang dating Ye Fan, tulad ng karamihan sa mga sinaunang mandirigma, sinusundan nila ang landas ng paglinang ng mga panloob na kasanayan at pag-abot sa rurok. Ang Ye Fan ngayon ay bumalik sa pinaka-primitive na punto ng mga tao. Sa pamamagitan ng pag-iinit ng kanyang katawan, nangangapa siyang umakyat sa tuktok. Kung iisipin ito, kapag hinahabol ng mga tao ang walang katapusang pataas na espasyo, talagang may iba't ibang konteksto silang mapagpipilian ng mga tao. Bago umakyat sa tuktok, walang nang ahas na sabihin na ang landas na kanilang tinatahak ay ang pinakamatalino at pinakamatino. Malakas. Boss. 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 Nakita ni Exi Lin Yuan na huminto sa pagsasalita si Ye Fan, kaya hindi niya napigil ang sumigaw ng ilang beses dahil sa curiosity, ano bang problema mo, boss? Galit ka ba talaga? Medyo natarante si Exi Lin Yuan, ngunit natatakot pa rin siyang magalit ng husto si Ye Fan. Hindi.
May naisip ako, bumalik sa katinoan si Yefan at sinabing, Kuya Exi, binigyan mo ako ng inspirasyon. Ah, anong inspirasyon? Inspirasyon ang inspirasyon, huwag ka nang magtanong, ngumiti si Yefan Fan at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko talaga gustong tulungan kang alagaan ang grupong ito ng mga delegasyon sa lahat ng oras, ngunit naghahanap ako ng sloppy ghost, para sa iyong kapakanan. Nang marinig ito ni Exi Lin Yuan, agad siyang natuwa, haha, boss, talagang kawili-wili ka, sa katunayan, dapat mong gawin ito. Pumunta ka na sa Paris, hindi masyadong pumunta sa multo na palpak. Tandaan na magdala ng mga pagbati sa palpak na kapatid para sa akin. Direktang ibinaba ni Yefan ang telepono, tamad na makipagtalo sa taong ito. Nang huminto ang taxi, dumating si Yefan sa isang medyo mapanglo na lugar. Karamihan sa mga gusali dito ay medyo luma na, at maraming pader at gusali ang natatakpan ng lahat ng uri ng graffiti. Ilang gangster na nakasuot ng kakaibang damit, at ilang speeder na tumitingin sa hangin, ay umiinom din sa tabi ng kalsada. Bukod sa ilang mausok na bar, wala man lang mga seryosong restaurant na makikita rito. Si Yefan, isang katutubo ng Zia, ay pumunta rito, at maraming tao ang nagtuturo ng kanilang gitnang daliri kay Yefan, nagsasalita ng basura. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Yefan. Nagpatuloy siya sa pag-usad, at pagkarating sa isang eskinita, ang magkabilang gilid ay masyadong nawala ng malay, at tila walang gustong lumapit dito. Naglakad si Yefan sa eskinita, hanggang sa pinakaloob, mayroong isang mataas na itim na cast iron na pinto. Nilagyan ito ng pulang pintura, at may napakabangis na mukhang tupa na demonyong totem. Ang iba, walang text, walang description, parang itong simbolo lang ng demonyong ulo ng tupa ang kailangan, at naipaliwanag na ang lahat. Inabot ni Yefan at kinatok ang bakal na singsing sa pinto, at ang bakal na pinto ay kamakalabog ng 2 beses. Pagkaraan ng halos 1 minuto, bumukas ang pinto, at isang bulok na amoy ang lumabas mula sa pinto, na hindi maganda. Ang taong nagbukas ng pinto ay isang payat at puting binata na nakasuot ng itim na hoodie at itim na sweatpants. Anyway, matanda na ang buong katawan niya, duguan ang mga mata, at maraming asul na ugat sa mukha. Halatang adik siya sa droga. Pagpatay. O paghihiganti. Sabi ng puting binata, at simpleng tanong ng dalawang pagpipilian. Ngumisi si Yefan, hindi rin. Nang marinig ito ng puting kabataan, bam-antong hininga siya, ang pampublikong palikuran ay nasa tabi ng convenience store sa 2nd Street. With that said, balak ng binata na isara ang pinto. Ngunit iniunat ni Yefan ang kanyang kamay upang pigilan siya at sinabing, hindi ako naghahanap ng banyo. Sumimangot ang puting kabataan, pagpatay. O paghihiganti. Napakurap si Yefan, nagre-reminisce. Walang muling pagsasalaysay dito. Kung gusto kong pag-usapan ito, maaari kong pag-usapan ito, nakangiting sabi ni Yefan. Ang puting binata ay tila natigilan saglit. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumuko siya at sinabing, pasok ka. Kabanata 0479 ipahayag sa mundo. 0479. Pumasok si Yefan sa bahay, na medyo parang front desk service area ng isang maliit na hotel. May counter doon, at may isang lasing at hilik na matanda na may pulang ilong. Sa may counter, may ilang paso ng mga bulaklak at halaman na namatay dahil hindi nadiligan. Ang mga kaldero ng bulaklak na ito ay puno rin ng iba't ibang upos ng sigarilyo, at lahat ng uri ng basura ay itinatapon. Isang maruming kristal na lampara, ilang mga bamilya ang nakasabit, 3 bamilya na lamang ang natitira, halos hindi napapanatili ang liwanag ng lobby. Matapos isara ng puting kabataan ang pinto, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa counter para kumuha ng registration book ng isang bisita, ngunit dahil nakahiga ang matanda sa counter, pinindot niya ang libro. Walang sabi-sabing itinulak ng maputing binata ang lasing na matanda gamit ang isang sampal. Ang matanda ay bumagsak sa lupa ng malakas, pagkatapos ay humilik ng 2 beses, at nagpatuloy sa pagyuko para matulog, bumubulong, Lina. Mag-ingat. Bump your ass up. Ah! Hindi ko alam kung ano ang napanaginipan ng matanda, pero nakatulog naman siya ng mahimbing. Hindi pinansin ng puting binata ang matanda, dinampot ang isang plastic na ballpen na may basag na bar aisles, ang refill ay pula pa rin, itinaas ang kanyang ulo at tinanong si Yefan, ano ang tawag dito? Sumagot si Yefan, Yefan. Hindi ka maaaring magsulat, maaari mong isulat ito sa iyong sarili. Itinulak ng puting kabataan ang libro at panulat sa harap ni Yefan. Halos hindi tumawa si Yefan, ang palpak na multo na ito, ang hinahanap niyang front desk ay sobrang kalokohan. Gayunpaman, isinulat pa rin ni Yefan ang kanyang pangalan, at pagkatapos ay nagtanong, nandito ka ba? Narinig ito ng puting binata, at tumingin kay Yefan ng kakaiba, hinahanap mo ba ang ating presidente para gunitain? Well, tumango si Yefan, talaga, dati na tayong magkaibigan. Kanina lang siya lumabas, sabi ng puting kabataan. Saan ka nagpunta? Nakapatay ka ba? Tanong ni Yefan, na hindi nagkataon. Umiling ang puting lalaki, pupunta sa parke. Nang marinig ito ni Yefan, may naalala siya at nakangiting sinabi, sige, hihintayin ko siya. Itinuro ng puting kabataan ang isang madilim na daanan sa loob,
Pumasok ka, patuloy na lumakad sa loob, at ang pinakaloob ay ang opisina ng Pangulo. Anuman ang pagkakakilanlan ni Ye Fan, hindi gaanong nagtanong ang puting binata, kinuha lang ang isang mobile phone na sirang screen at nagsimula ng shooting game. Si Ye Fan ay mag-isa na pumasok sa daanan, at naglakad papasok, at nakita niya ang iba't ibang mga flag na nakasabit sa magkabilang gilid, pati na rin ang iba't ibang medalya at trepeo na nakaimbak sa ilang mga glass cabinet. Ang mga flag na ito, ang mga display cabinet na ito, ay natatakpan ng alikabok, at kadalasan ay walang sinuman ang naglilinis sa kanila. Ngunit kung titingnang mabuti, tiyak na kagimbal-gimbal ang mga salitang nakasulat sa mga watawat na ito at mga trepeo na ito. Pinipili ng SciTech ang unang killer union ng taon sa buong mundo. Buffalo World Killer List Golden Knife Award Asmodeus. Ang pinakamagandang trade union ng World Killer Association. Buffalo Assassin Guild Lifetime Achievement Award Asmodeus. Ang Honorary Lifetime Chairman ng Assassin Society. Asmodeus. Ang pinakamataas na parangal na makukuha ng halos lahat ng mamamatay at mamamatay na organisasyon sa mundo ay available lahat dito, at napanalunan nila ang titulo ng unyon ng numero 1 mamamatay tao sa buong mundo sa loob ng 3 magkakasunod na taon. At marami sa mga penance ang dapat magpasalamat sa mga pumatay para sa kanilang matagumpay na pagpatay. Ipinadala sila ng mga costumer, napakaraming may baba, at marami ang ibinulong at basta-basta itinapon sa display cabinet. Idineklara ng lahat kung sino ang pinakamalakas na killer union sa mundo. Sino ang pinakamalakas na pumatay? Kalabaw. Asmodeus. Sa pagtingin sa mga trepeo at medalya na ito, ang mga mata ni Ye Fan ay napuno ng damdamin at kaginhawaan. Bilang karagdagan sa mga exhibit na ito, sa magkabilang panig ng daanan, maaari mo ring makita ang ilang iba't ibang mga silid, kabilang ang mga silid ng pagsasanay, mga gym, at kahit na mga swimming pool. Ang mas nakakagulat ay kahit na ang karamihan sa mga lugar ay napakarumi, ang mga lugar na ito para sa killer ability training ay napakalinis. Lumapit si Ye Fan at nakita ang higit sa 100 lalaki at babae na mamamatay tao sa pagitan ng edad ng mga teenager at 30s, na minsan sinang nagsasanay ng iba't ibang kasanayan. Sila ay ganap na nalilibang at hindi pinansin ang pagpanaw ni Ye Fan. Parang sa mundo nila, lalo lang silang lumakas. Maging mas malakas. Lakasan mo ulit. Naglakad si Ye Fan sa pinakaloob na kahoy na pinto. Walang lock ang pinto, at makapasok siya sa simpleng pagbukas nito. Sa sandaling pumasok siya, napagtanto ni Ye Fan na may mali, ngunit hindi siya kumilos, ngunit tahimik na tinanggap ang lahat ng ito. Isang matalim na malamig na light dagger ang dumikit sa leeg ni Ye Fan mula sa gilid. Ang may hawak ng punyal ay isang babaeng nakasuot ng mahigpit na ninja suit. Siya ay may mahabang itim na buhok na nakatali ng nakapusod na may pulang lubad, maayos at malinis. Siya ay may kutis na parang nyebe, maningning na mga mata tulad ng tubig sa taglagas, matangkad na ilong, maliit na cherry na labi, maliit na hugis itlog na mukha, mislan at mapagbigay. Ang susi ay nakasuot siya ng isang itim na ninja, at ang kanyang figure ay napaka-proud, hindi tulad ng isang oriental na babae sa lahat. Mahirap isipin kung paano sinanay ang isang matatag at matambok na figure. Natatakot ako na kung wala kang natural na kagandahan, hindi mo ito mapalago kinabukasan. Ang batang babae na ito ay napakahusay sa pagtatago ngayon, at hindi natuklasan ni Ye Fan ang kanyang pag-iral hanggang sa siya ay pumasok. Ang kakayahang itago si Ye Fan ay napakalakas na. Sino ka? Malamig ang boses ng batang babaeng pumatay, ngunit napakatamis. Bahagyang bumantong hininga si Ye Fan, na may nostalgic na ngiti, at marahang ibinaling ang kanyang ulo sa kanyang mga mata. Wu Yeshu, hindi mo ba ako kilala? Nang sabihin ito ni Ye Fan, nang ang hitsura ni Ye Fan ay malinaw na nakita ng babae, ang babae ang punyal na nasa kanyang kamay ay agad na bumagsak sa lupa. Dingling. Ang. Gumawa ng malutong na tunog ang punyal, na parabang tinatamaan nito ang puso ng babaeng pumatay. Aking prinsipe. Si Wu Yechuan ay luluhod sa isang tuhod na tuwang-tuwa, ngunit inalalayan siya ni Ye Fan. Okay, magkakilala na tayo simula bata pa tayo, hindi mo na kailangang gawin ito, hindi ako nag-react sa'yo ngayon lang, lumaki ka na lang bigla, tumingin-tingin si Ye Fan sa taas-baba ng figure ng babae, hindi talaga madali. Noon, hindi ko akalain na ang babaeng may dilaw na buhok ay magmumukhang pambabae. Bakas sa mga mata ni Wu Yechuan ang panonibik at panonibik, Wang, gusto mo ba ang katawan ko? Narinig ni Ye Fan ang tanong na ito at hindi naiwasang makaramdam ng kakaibang, Jian, bakit mo ako tinatawag na hari, magkakilala na tayo mula pa noong una. Hindi ba't tinawag mo akong kapatid na nahulog noon, kahit na hindi mo ako tinatawag na kapatid ngayon, maaari mo akong tawaging Ye Fan. Ano ang tawag mo sa hari o hindi? Ikaw ang hari, ang nahulog noon ay pinagkalooban na ng Diyos sa unang labanan. How dare I call you brother? Bakas sa mga mata ni Wu Yechuan ang paghanga sa isang babae. Hindi kinaya ni Ye Fan ang ganitong uri ng mga mata. Pamilyar na pamilyar siya sa mga mata ng mga babae. Noon, maraming babae ang nakakita sa kanya ng ganoong mga mata, at halatang gusto nilang matulog sa kanya. Hindi na bata ang Chapter 0480. Ngunit si Wu Yeshu sa kanyang harapan ay isang alagad na inampun ni Asmodeus sa loob ng 12 taon.
Hindi ito magiging labis na sabihin na siya ay isang matuwid na anak na babae. Si Yefan ay 13 taong gulang at si Wu Yesho ay 8 taong gulang, tulad ng magkapatid. Gayunpaman, dahil maaga pa si Yefan, nagsimula na siyang magsagawa ng mga gawain sa edad na 13, at kapantay niya si Asmodeus, na 24 na taong gulang noon. Sa makatuwid, si Wu Yesho ay tila isang henerasyon sa likod. Sa nakalipas na 10 taon, sinundan ni Wu Yesho si Asmodeus na gumagala sa buong mundo, at kinuha ni Yefan ang isang grupo ng magkakapatid upang labanan ang langit at lupa. Dodging training lang, hindi gaanong makita. Matapos ang ilang taon na hindi pagkikita, ang maliit na batang babae ng taon, ang berdeng batang babae, ay biglang naging isang malaking kagandahan na may hinahangad na figure, na naging dahilan upang medyo hindi inaasahan si Yefan. Hindi gugustuhin ni Yefan na pakawalan ng ganoong kahanga-hanga kung makatagpo niya ito sa anumang bar o nightclub, ngunit ito ay isang disipulo ni Asmodeus, isang batang babae na kilala niya mula pa noong siya ay bata, syempre hindi ito madaling mahawakan ni Yefan. Chong, retired na ako. Ibabalik ko ang pangalan ko at tatawaging Yefan. You can call me my name or my brother. It doesn't matter if the king is not a king. It's not need. I never wanted to be king. Alam ng lahat iyon. Napabuntong hininga si Yefan. Nagulat si Wu Yesho, maaari ba kitang tawaging kapatid? Syempre kaya natin, 5 taon lang ang pagitan natin, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging masyadong matanda, nakangiting sabi ni Yefan. Kinagat ni Wu Yeswang niya ang kanyang mapupulang labi, at pagkatapos isara ang pinto, inabot niya at itinuro ang isang lumang sofa sa tabi niya, brother, please take a seat. Tumango si Yefan, naglakad papunta sa sofa at umupo, iniisip na bibigyan siya ni Wu Yesho ng maiinom, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, umupo si Wu Yesho sa tabi niya. Napakalapit ng dalaga sa kanya, ang matambok nitong hita ay malapit na sa kanya, at naaamoy niya ang mahinang halimuyak, tulad ng orchideas na parang musk deer, na nagmumula sa katawan ni Wu Yesho at sa kanyang sariling hininga. Kuya, tawag ng malambing na boses ni Wu Yesho, isang maputi at malambot na kamay ang biglang ipinatong sa hita ni Yefan, ito ay isang kamay na napanatili ng maayos, kahit na iba't ibang mga armas ang ginamit sa buong taon, ngunit napakalinis pa rin. Nang inag ang buong katawan ni Yefan, medyo pamilyar ang eksenang ito, ngunit nangyari ito kay Wu Yesho, na nagparamdam sa kanya ng kakaiba. At, nakakapanabik. Chong, anong problema mo? Sinubukan ni Yefan na pakalmayan ang sarili. Ang mga aprikot na mata ni Wu Yeswang ay kumikinang habang nakatingin sa gilid ng lalaki. Lumapit siya sa likod at hinubad ang rubber band na pinalamutian ng pulang silk ropes. Ang kanyang itim na buhok ay nahulog na parang talon at mabango. Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan, at nang tingnan niya ito, ang mukha ni Wu Yesho ay pambihira at malambing sa background ng kanyang itim na buhok, na naging dahilan upang mapang-akit ang kanyang kaluluwa. 3 taon na ang nakalilipas, nang sabihin ng guro na aalis ka at nawala ka, naiyak ako ng malungkot. Hinaplos ni Wu Yesho ang hita ni Yefan gamit ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko kayang patayin ang kalaban kasama mo. Noong sinanay akong tumayo, hindi na kita makita. Napangiti si Yefan, ano ang malaking bagay, hindi ito isang bagay na dapat gawin ng isang batang babae sa simula pa lang. Ano ang dapat gawin? Kumurap-kurap si Wu Yeswang at sinabing, brother, naaalala mo pa ba 10 taon na ang nakalipas, noong pinarusahan ako ng guro dahil sa hindi magandang pagsasanay, at nag-ensayo ako sa Red Rock Canyon. Naalala ito ni Yefan at naalala na may ganito pala, ngumiti siya at umiling at sinabing, sobra si Asmodeus, ikaw, isang 10 taong gulang na babae, iniwan ka sa Red Rock Canyon, paano kung kinain siya ng lobo, talagang malupit siya. Sa pagkakataong iyon, ikaw ang nakakita sa akin, naghatid sa akin palabas ng Red Rock Canyon, at pinatay ang 3 ligaw na lobo na kakainin ako. Kumain din kami ng inihaw na karne ng lobo sa canyon. Puno ng tamis ang maulap na gabi. Ipinaliwanag ni Yefan, Chong, nagkataon lang ang oras na iyon. Napadaan ako sa Red Rock Canyon, at hindi ko inaasahan na makikilala kita. Katatapos lang habulin at pagpatay ni Yefan sa isang grupo ng mga tao sa oras na iyon, kaya nagpalipas siya ng gabi sa Red Rock Canyon, ngunit hindi niya inaasahan na nakasalubong niya si Wu Yesho na pinarusahan. Dahil siya ay disipulo ng isang kaibigan, at nakikita kung gaano kaawa-awa ang isang 10 taong gulang na batang babae, malapit na siyang kainin ng isang lobo kung hindi siya mag-iingat, kaya syempre inalagaan siya ni Yefan. Para sa kapakanan ng pangyayaring ito, si Asmodeus ay tila muling gumawa ng apoy, na kinasusuklaman si Yefan sa pakikialam sa kanyang sariling negosyo, at hindi dapat tumulong kay Wu Yesho. Iyon lang ang pagkakataong naglakas loob si Asmodeus na magalit kay Yefan, dahil hindi nagtagal, nalampasan ng lakas ni Yefan ang Asmodeus. A coincidence is also the arrangement of fate, Wu Yesho said very moved, ano man ang isipin ng mundo, sa tingin ko ang kapatid ko ang pinakamainit na tao sa mundo. Pinalaki ako ng guro at tinuruan ako ng mga kasanayan ng mga mamamatay, ngunit kung walang kapatid, namatay ako 10 taon na ang nakakaraan. Nagkataon lang, kung nagbago ka ng isang tao, maliligtas ka rin. Ang cute mo simula pa noong bata ka, sabi ni Yefan.
At bakit hindi ibang tao, nagkataon lang na kapatid mo, hindi ba't tadhana? Maangin ang boses ni Wu Yahuo, halatang napaka-emosyonal. Napabuntong hininga si Ye Fan, dahil ang kamay ng batang babae ay hindi na malayang naabot ang kanyang pangunahing bahagi sa kanyang hita. Chong, okay lang, medyo espesyal ang welcome ceremony mo, awkward na ngumiti si Ye Fan. Biglang tumalikod si Wu Yesho, iniunat ang kanyang mahahabang binti, sinakyang ang katawan ni Ye Fan, at umupo. Oh! Naramdaman ni Ye Fan na siya ay idiniin, ang key pressure ay dapat na pinindot, bakit pabalik-balik pa rin ang dalaga? Kuya, hindi na ako bata, at sinabi na sa akin ng katawan mo na gusto mo ako, di ba? Excited na tanong ni Wu Yekang. Tiningnan ni Ye Fan ang flexible na paikot-ikot na water snake waist ng babae. Bakit? Galit na sinabi ni Wu Yekang, brother, hinahamak mo ba ako? Ako. Malinis ang katawan ko, at natututo ang mga kakayahan ko sa pamamagitan ng pag-aaral. Hindi ko pa ito nagawa sa ibang lalaki. Dahil hinihintay ko ang araw na maibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Hindi akalain ni Ye Fan na ang isang batang babae na hindi sinasadyang tumulong sa kanya noon ay mamahalin siya ng tahimik ng higit sa 10 taon. Kahit na ito ay isang kahangahangang pagpapala, ito ay isang disipulo ni Asmodeus pagkatapos ng lahat. Hindi masyadong maraming sabihin na ang kalahating anak na babae ay isang anak na babae. Paano ko ba papansinin ang iniisip ng kapatid ko at sasabihin ko na lang? Zuan, hindi dahil dito. Isa kang disipulo ni Asmodeus. Bagamat guro mo siya, wala siyang pinagkaiba sa iyong ama. Kung may nangyari sa akin at sa iyo, hindi ba magugulo ang relasyon? At bata ka pa, hindi na kailangang maging mamamatay tao sa lahat ng oras, at hindi na kailangang tumutok sa akin. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.